Maluwag na ang kalsada at maagang natapos ang rally. Sa rekto na lang inabutan ang mga nagpoprotesta upang kanilang ipanawagan ang pagpapataas ng sahod at pagpapababa ng buwis. Huelga na! Huelga na! Huelga! Huelga na! Huelga na! Sahod itaas! Presyo ibaba! Yan ang panawagan ng halos 20,000 mga manggagawang nagprotesta ngayong Labor Day. Dito batid ang pakikibaka ng mga relihista mula sa transport sector, labor union, mga manggagawa at iba pa, kung saan kanilang tinahak ang mga rutang liwasang Bonifacio, Luneta, Moraita at patungong Recto dahil puno na ng barikada ng mga pulis ang daan tungo sa Mendiola. Noong 2023, nakarating kami sa Mendiola, pero ngayon kung makikita nyo, napakalaki ng barikada. Pero kung kami talaga ang tatanungin, dapat mula Welcome Rotonda hanggang Mendiola. Ang nasabing pagmamarcha sa lansangan ay upang ihayag ang reforma sa patakaran ng pantay na pagpapasahod, trabaho at enerhiya sa kabila ng tumitinding krisis sa bansa. Kaisa rin kami doon sa panawagang dapat na itaas ang sahod ng mga manggagawa. Dahil grabe ang pagtaas ng presyo ng bilihin dahil sa nangyaring pagtaas ng presyo ng gasolina, resulta ng giyera. No? Yun ang aming panawagan, pero idagdag na namin, yun dapat itigil na yung kontraktualisasyon. Dapat magkaroon na ng regularization tulad ng dati. Nananawagan po ngayon, sahod itaas, buwis ibaba, magwelga buong bansa. Dito kanila ring hinaing na kung kailan ang araw upang makipag-ugnayan sa mga manggagawa ay ito rin ang ginawang pagkakataon ng gobyerno na maiwasan ito sa pamamagitan ng pagpuno ng mga benepisyo at programa. Anila, ang kanilang panawagan ay magkaroon ng malinaw na ugnayan sa pagitan ng mga manggagawa at pamahalaan. Problema, bakit ang gobyerno petics pa rin? Business as usual pa rin, job fair, left and right, na malinaw na meron tayong jobs crisis, malinaw na meron tayong wage crisis. Ang kailangan dito, mag-certify as urgent, dagdag sahod, may sa batas, yung excise tax na nasa lamesa ng Pangulo yon. Kailangan lang executive order para tanggalin ang excise tax sa diesel at gasolina, yun po ang dapat ginagawa. Ayon naman sa ordinaryong manggagawa na lumahok sa protesta, ang epekto ng tumitinding pagtaas ng presyo ng langis at mababang sahod ay lumalala, hindi lamang sa kanilang pangangailangan, kundi para rin sa kanilang pang-araw-araw na gastos upang makapaghanap buhay. Ang problema kasi sa gobyerno ay mga namumuno. Dahil sa presidente, walang problema sa presidente. Yung mga nagpapatakbo ang problema. Kaya nagkakaroon ng gitong krisis sa bansa natin. Yung sweldo hindi sapat para ibili mo ng pagkain, kulang na kulang. Ang mga namumuno sa ating pamahalaan, naway ibigay nyo yung nararapat para sa mga manggagawa. Sa panig naman ng Kongreso, nagpahayag si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na ito na ang ika-24 na araw o 3 linggo't higit pa na kanilang pakikibaka upang isulong ang pagpapababa ng value-added tax o VAT. Balita sa Kongreso kaya hindi pinagbobotohan ang mga panukalang batas para itaas ang sahod at ibaba ang buwis dahil sa pagharang ni E.S. Ralph Recto. Kaya kung matanggal siya sa kabinete, mas madaling ipasa sa Kongreso ang mga batas na makakatulong sa mga manggagawa. Dito kanyang inihayag na hindi rin sapat ang distribusyon ng ayuda, lalo na't kasalukuyan nilang kinakaharap ang isyu sa kakulangan nito sa 84 na barangay sa kanyang distrito bunsod ng umano'y diskriminasyon. Nagbigay naman ang gobyerno ng konting ayuda sa Batangas, pero hindi naman po ito nakarating sa lahat. Kaya hindi tayo sumusuporta sa polisiya na manatiling mataas ang buwis sa langis para maipamigay na ayuda ang gobyerno. Kaugnay nito, inilahad din ng isa sa mga kapitan ng nasabing barangay ang naging malubhang epekto nito sa mga mamamayan na apektado ng umano'y issue sa diskriminasyon. Talaga pong sa tayo namin mga kapitan, kami po namin nagsisilbi lang. Napakasakit po sa katulad namin ng ulan. Kasi po umasa ang mga kabarangay. Talagang napalaking bagay yung mga estudyante ay mabigyan ng ayuda na katulungan para sa kanilang pag-aaral. Sa kabila ng patuloy na panawagan sa reforma, ay patuloy pa rin nilang inaasahan ang kilos mula sa pamahalaan upang mabigyang kaginhawaan hindi lamang sa bahagi ng kanilang sektor, kundi pati na rin sa pagtugon ng lumalalang krisis na kinakaharap ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.